O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunat dalangin na yung hinirang propeta sa huling kapanahunan, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, sa oras na mahal sa aking pagdadala na yung banal mensahe, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na Panginoon, paunawa ang bawat isa narito. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo ng kaligtasan. Sa ganang akin, kung magagawa at siya yung dakilang pangalan na aking sinasaway, demonyo ng hadlang at paglalangan lumayas sa aming kalagitnaan. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power belongs only to our dear Jesus, and we give double respect and honor to our beloved parents in the Lord, and we cherish the blessed memories, teachings, preachings, our dearly beloved and noble evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, and dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina Comal Almeda. And I also greet the beloved Almeda family, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. Sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran, sa ating mga kasama, mga manggagawa at mga ngaral, to our beloved viewers, visitors, magandang hapon na po sa lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Nandito na po tayo sa kapanahunan na ang mga palatandaan ay malinaw na po, minamahal. No? The signs of the end of this age. According to Matthew chapter 24, some key signs include wars and rumors of wars in verse 6. Famines and earthquakes in verse 7. Persecution of believers in verse 9. False prophets and increased wickedness in verse 10 up to 12. Gospel preached to all nations in verse 14. So ang ating mahal na Panginoon wanted these signs will precede Jesus warned these signs will precede His return. So siya po ay nagbigay ng palatandaan, warning, na mangyayari itong mga bagay na ito bago ang kanyang pagbabalik. Amen. Basahin nga natin. Matthew chapter 24, verse 6, 7, 9, 10, 11, 12, at 14. Dito po sa Matthew 24, 6, 7, 9, 10, 10 hanggang 12. hanggang 12 at 14. 14. Praise the Lord. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Sa 9. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapopuotan ng lahat ng mabansa dahil sa aking pangalan, sa Jis. At kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga kakanuluhan ang isa't isa at nagkakapuotan ang isa't isa. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami, sa 12. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig, sa 14. At ipangangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mabansa
at kung magkagayoy, darating ang wakas. Ilocano po. 6, 7, 9, 10, 11, 12, at 14. Dito po sa Mateo 24, sa 7, 9 hanggang 12 at 14. Ganito ang sabi ng banal na kasulatan sa Ilocano version. Ket makangig kayto kadagiti gubgubat, ken damdamag iti gubgubat. Kita nyo ta di kay aglakaw, tamasapol ang marami digitoy ngem saan pay nga isu iti panungpalan. Tatumak derto tinasyon abumusor iti sabali nasyon. Iti pagarian abumusor iti sabali pagarian ket adanto bisbisin ken ginginit iti naduma-duma adiso. Ngem amin digitoy nga banbanag isu da pakarugyan dagiti ladingit. Iti dayta iyawat da kayto tirigat ket papatayan da kayto ket gurayan da kayto dagiti amin na nasyon agapu iti nagan ko. Ket iti dayta adunto dagiti may tibkul ken agpipinadakes to ti maysa ken maysa ket aguguragan to iti maysa ken maysa. Ket adunto dagiti saan apudno amamadto tumakder danto ket ulbuden danto dagiti adu ket agsipud ta adunto iti kinadakes ti agayat dagiti adu lumamisto sa 14 ket daytoy ebanghelyo ti pagarian may kasabadan to ti amin a lubong tapno mangpaneknek kadagiti isu amin a nasyon ket iti kasta umayton ti panungpalan. Amen. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass. But the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. And there shall be famines, and pestilences, and earthquakes in divers places. All these are the beginning of sorrows. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you. And ye shall be hated of all nations for my name's sake. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. And many false prophets shall rise, and shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Everybody say, praise the Lord. Bago lang, kahapon, binumba ng Amerika ang Venezuela. Hinuli ang presidente doon. At ngayon, tuloy-tuloy yung gera doon. Dahil siyempre, yung presidente, bagamat tinagurian siyang dictator, pero mayroon din siyang mga supporter. So, nag-react ang buong mundo. Nagalit. Ang iba ay natwa. So, siyempre, yung mga nagalit, yung mga kalaban ang Amerika, katulad ng China at iba pa. So ito na ba, minamahal, ang tinutukoy ng mahal na Panginoon? Ito na ba ang umpisa ng mga hula ng Biblia na papalapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos? Everybody say, praise the Lord. So, mayroon pong tinutukoy ang Biblia na dragon. Dalawa pong hayop na tinutukoy na maghahari sa huling araw. Yung tinatawag na lumang ahas o dragon at agila. So, coincidence ba, minamahal, na ang sign ng simbolo ng China ay dragon at ang simbolo ng Amerika ay agila? Nagkakataon lang ba yon? O talagang yan yung tinutukoy ng Biblia? Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon.
So kung hindi mo maunawaan, siyempre matatakot ka. Kasi ang akala ng iba, minumahal ang pagparito ng anak ng Diyos sa second coming niya ay katulad ng first coming. Yung first coming talagang nagbunyi, di ba? Oh, tuwang-tuwa ang mga anghel na nagbalita na ang tagapagligtas ay isinilang. Pero ang ikalawang pagparito, minamahal, ito po'y hindi katulad ng nung siya ipinanganak, nung siya nagkatawang tao. Dahil ang ikalawang pagparito ay paghuhukom. Amen. Hindi po kapayapaan ang dala, kundi pakikipagdigma sa Antikristo. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, asahan po natin yan na hindi po masaya, no? Maliban na lang yung mga kasama sa tinatawag na pagdagit ng mga banal, no? Yung tinatawag na rapture. No? Hindi po makakaranas ng kapighatian yon. Pero yung maiwan sa rapture, yun po yung makakaranas ng kapighatian. O, yung mga Kristiyanong pabanjing-banjing sa paglilingkod, yung Kristiyano minamahal na akala nila ang pagiging Kristiyano ay easy-go-lucky lang. Ginagawa ng iba yan, ang pagiging Christian ay sinasanay ang mga kapatiran sa paparito, paparoon, picnic dito, picnic doon, kainan dito, kainan doon. Hindi sila sanay at hindi sila nakapaghanda na ang pagparito pala ng mahal na Panginoon ay dadaan ng katakot-takot na kapighatian. Mayroong gera, may gutom, may earthquakes, persecution of believers, magsidatingan ang mga false prophets. Bago lang, mayroong checkpoint doon sa Davao Oriental ba yun o Occidental? Sisingilin lahat na dadaan doon dahil sila daw ang may-ari ng mundo. At malaki na daw ang utang ng Pilipinas sa kanila. Nagsuot siya ng damit na watawat. No? Si Dato watawat daw siya. Marami ding mga sumusunod sa kanya. Kasi siya daw ang may-ari ng mundo. Di ba? Mayroon din nagpakilalang siya yung may-ari ng mundo. Oh, maraming followers. Nagkaroon siya ng mga private plane, helicopters, mansions, mga magagara at mamahaling sasakyan. Pero nasaan siya ngayon? Pero patuloy pa rin naniniwala ang kanyang mga followers. So marami talaga mga deceivers. Amen. So yan po ang wina-warning ng Bible at sinasabi ng ating mahal na pastor na kailangan sa Biblia lang tayo susunod. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. And this gospel will be preached to all nations. Yan ang ginagawa natin. Yan po yung dahilan kung bakit sa atin, kay mahal na pastor, ibinigay ang ministeryo ng mahal na Panginoon. Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kahit sa mga lugar na bawal, nandoon na po tayo. Amen. Sa Middle East, sa mga communist countries, ang mahal na Panginoon na hindi po niya pinipili yung mga mayayaman para magdala ng ebanghelyo. Ang pinili na malapin yung mga mahirap. Dahil pag mayaman,
Limited lang ang mapupuntahan. Pag mahirap, kahit palasyo ng hari, pwedeng mapasok. Kasi yung ating mga membro, minamahal, ayun, mga domestic helper yung iba, yaya ng anak ng hari. Yaya ng mga anak ng mga general ng iba't ibang bansa. Oh. Hindi nila alam yung mga hari doon, yung mga religious leaders doon, minamahal, hindi nila alam yung kanilang mga anak na inalagaan ng mga membro ng Jesus Miracle Crusade, marunong na mag-hallelujah, praise the Lord. So yung next generation, sila po ay inaalagaan ng mga anak ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kahit ang China, komunista po yan, pero yung mga nag-alaga ng kanilang mga anak, nag-tutor ng kanilang mga anak, mga kapatiran natin. Amen. O, di ba? Eh kung mayaman ang gagamitin ng Malapino mag-spread ng gospel, makakapasok ba sa mga palasyo yon? Makakapagturo ba yon sa mga anak ng mga matataas ang posisyon sa gobyerno, sa ibang lugar? Hindi. Amen. Oh, so Malapino, tama yung sinabi niya. Pinili niyang gagamitin yung mga taong walang alam para ipahiya yung may alam. Ang dami pong nag-graduate sa Bible School. May mga masteral pa, may mga PhD pa yan, minamahal. Pero habang sila nangangaral, puro salita, walang patunay na nagmumula sa Diyos. Walang kapangyarihan. Everybody say, praise the Lord. Yan ang problema ng majority of yung nagpapatawag na Christians. Ang iba pa sa kanila, tinatawag ng mga Bible scholars. Ang gagaling sa history. Mga linguistic, iba't ibang lingwahe. Alam na mag-Latin, alam mag-Espanyol, alam nila mag-Grego, alam nila mag-Hebro. Pero hanggang salita lamang, minamahal. Wala pong manifestasyon ng kapangyarihan. Sabi ng Bible, minamahal sa verse 14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. Witness. Ano bang sinabi ng Acts chapter 1 verse 8? Paano tayo maging witness? Basahin nga natin ang Acts chapter 1 verse 8. Dito po sa Gawa, 1, talata po 8. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kauli-hulihang hangganan ng lupa. Sa Ilocano po. Dito po sa mga Gawa, 1 ang talatay 8 sa Ilocano version. Ngem umawat kayo ti panakabalin inton umay kada kayo ti Espiritu Santo. Ket da kayo ti saksik sa di Jerusalem ken iti suamin a Judea ken Samaria ken agingga iti ungto iti daga. Amen. Everybody say praise the Lord. But ye shall receive power. Anong tatanggapin? Kapang yarihan. Power. After that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Hindi lang po ang mga disipulo na Malapino ng sinasabihan nito, minamahal. Mula sa kanila, Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth, hanggang sa ating lugar, iba't ibang dako ng buong mundo.
Yun yung sinabi ng mahal na Pinoon. Continuous yung kapangyarihan na ibinibigay ng mahal na Pinoon sa kanyang totoong mga lingkod. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. So marami pong nagpakilala kami, saksi. Pero hanggang libro lang. Hanggang magasin lang. Pero masisipag sila. 2 years ako dyan. Kaya lang, masipag sila tingnan. Pero frustrated po yan. Katulad ng naramdaman ko rin noon. I was frustrated. Dahil marami po kaming nasaksihang may mga masakit, wala kaming magagawa. Ang advice lang ng aking kasama, magpa-hospital po kayo. Ano pong sabi ng mga may sakit? Galing na po kami ng hospital. So ano pong advice ng kasama ko? Hindi lang po isang hospital, baka wala po silang magandang gamit. Lipat po kayo sa ibang hospital. Ang sagot naman ng aming nakausap, wala na po kaming pera. So hanggang doon lang. Aalis kami doon sa bahay na yon na magdebate kaming dalawa. Kasi sabi ko, bakit ganun? Di ba sabi natin, totoo tayong lingkod ng Diyos? Di ba sabi ng Biblia, yung mga may sakit, kahit anino lang ni Pedro, kasi nagbabasa ako kahit anino lang ni Pedro, natamaan yung may sakit, nagsibangon. Sabi niya, sa unang panahon yun. Paano pala yung sinabi ng Biblia na basa ko? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Sabi niya sa akin, yan ang problema sa'yo. Nagbabasa ka kasi direkta sa Bible. Ang basahin mo yung libro natin at magasin natin. Kung ano yung binigay na bersikulo doon, yun lang ang hanapin mo sa Bible. Huwag kang magsarili. Kasi bawal daw yun. Bawal daw magbasa na magsarili. Dahil mayroon daw authorized lang magbasa ng Bible. Yun daw yung pinakamataas sa kanila. Parang ministro din ng iglesia. Sila lang may karapatang magbasa ng Biblia, yung mga membro, walang karapatan. Sa Jesus Miracle Center, tinuruan tayo ng mga pastor, bawat membro, pagdalo nyo sa gawain, magdala kayo ng Bible, so asahan po natin, lahat kayo may Bible. Yung walang Bible, sumigaw ng praise the Lord. Huwag kayong magsinungaling. 2026 na ngayon. Huwag niyong umpisahan ng 2026 ng pagsisinungaling. Mas maganda yung maging tapat. Para paglabas mo sa gawain na to, punta ka sa Bible bookstore para bibili ng Bible. Papalit-palitan na yung cellphone mo, Bible mo, wala pang palit-palit yan. No? Sabi naman ng iba, hindi kasi, mahal na mahal ko talaga itong Bible na to. 1980s pa to. Halos wala lang page, halos kalahati na nawala. Pero yung cellphone, hindi pa wala pang 1 year, palitan na lang bago. Kasi may bagong feature, no? May bagong apps. Wala dito sa yung unit na to. Pero ang Bible niya, hindi mo na malaman kung Bible ba yan. Hindi pinapalitan. Pag uwi sa bahay, tapon, kung saan ilalagay. Maalaala na lang kung gawain na. Nasaan ang Bible? Pero ang cellphone, hindi talaga makalimutan yun, di ba? Hindi makalimutan. So, okay lang kung ang mga post mo dyan ay patungkol sa Panginoon. Kayo lang nakakaalam. Dahil marami akong mga friends na mga kapatiran naglalak ng profile. Bakit kaya? Hindi mo mabuksan ang profile nila. Pero kapatiran yun. Nagko-comment sa akin. Tapos, pag pindutin ko yung kanilang pangalan, pagtingin ko, lock yung profile. Ano kayang pinupost nila doon, no?
na natakot silang makita. Kasi pag totoo kang Kristiyano, public mo yung profile mo para yung mga pinupost mo doon, pag-share ng gospel, mabasa ng mga unbelievers. Everybody say, praise the Lord. Maliban na lang kung private, pina-private mo yan dahil mayroon kang sikreto. Amen. Ang rason naman ng iba, dahil hinahack daw yung kanilang Facebook, no? Or na mayroong pinupost na ibang So, Diyos lang nakakaalam dyan. Pero sa akin, minimal, public yan. Kahit mayroong mga buzzer dyan, hindi ko na binablock. Malay natin, pagdating ng panahon, ma-realize na mali pala yung kanyang sinasabi. Amen. Kasi tayo, mga buzzers din tayo dati. Di ba? Patutuo natin dati. Ano ba yan? Parang mga baliw. Ano ba yan? Sumisigaw? Ano ba yan? Pumpalakpak. Kung pinost mo yun, parang buzzer ka na rin. Pero, kumusta? Nasaan tayo? Dito tayo ngayon. Na-realize natin, ito pala ang totoong gawain ng mahal na Panginoon. Dito tayo gumaling, dito tayo nagbago. Amen. Dito tayo binago ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, mayroon po tayong misyon. Huwag po tayong matakot. Normal lang po yung mayroong mag-usig sa'yo. Kasi galing po tayo dyan. Taga-usig din tayo dati. Normal lang yun. Si Pablo, bago siya naging sincero at aktibo hanggang kamatayan, taga-usig po siya. Hinahabol niya ang mga anak ng Diyos. Pag mahuli niya, pinapakulong niya. Pero nung tinawag na siya ng mahal na Panginoon, wala siyang magawa. Nabulag siya, minamahal. Nung natamaan siya ng kidlat, apoy galing sa langit, habang siya nagsakay ng kabayo, papunta doon sa lugar na alam niya na may mga anak ng Diyos na nagtitipon, nahulog at nakarinig siya ng tinig na nasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? At tinanong niya ang tinig, sino ka, Panginoon? Sabi ng tinig, ako si Jesus. Everybody say, praise the Lord. At kinausap si Ananias na mayroong Saulo na pupunta sa iyo. Ipag-pray mo siya kasi gagamitin ko siya na mangaral ng Ebanghelyo. Ayaw sana ni Ananias. Sabi niya, kilala kong tao na yan. Taga-usig yan. Sinira niya ang ministeryo. Talagang walang sinasanto yan. Pero walang magawa si Ananias dahil sabi ng Malapinon, gagamitin si Saulo. At ang Saulo na pangalan, ginawa niyang Pablo. Amen? At nung napanalangin siya ni Ananias, parang mayroong kaliskis ng isda na nawala sa kanyang mata at siya ay nakakita muli. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, Benmal, ang bawat tinawag ng mahal na Panginoon, mayroon pong mission yan. Amen. Bakit ka nandito? Anong mission mo? Huwag mong sabihin na ang mission ko, kuya, dadalo lang sa gawain at uupo dyan at sisigaw ng amen, praise the Lord. Pagkatapos uwi, yun lang yung mission mo. Sabi na malapit noon, gagawin ko kayong mga saksi. Amen. Anong isasaksi mo? Yung sarili mo, yung pagbabago ng buhay mo. So ingatan mo yun. Yung patutuo ng buhay mo, kung paano ka binago, paano ka pinagaling, paano ka pinagpala, ingatan mo yan. Dahil yan ang target ng kaaway. Satan came to steal, to kill, and to destroy. Ang trabaho ni Satanas, to steal. Nakawin niya yung ibinigay na pagpapala ng Diyos sa iyo.
to kill. Patayin niya ang pananampalataya mo. At totally, you will be destroyed. Trabaho ni Satanas yun. Halimbawa, lasinggero ka dati. O mayroon pong nagpatotoo, dati siya ay babaero. May narinig akong patotoo kanina. Siya po ay babaero dahil hindi maiwasan doon sa kanyang trabaho na siya po ay nagmamasahe at natutokso siya. At may pagkakataon, nung siya ay nabaptize na dito, mayroong mga tukso na lumalapit sa kanya, pinaglalabanan niya yon. Bakit? Kasi pagbigyan niya doon, nakawin na ni Satanas yung kanyang patotoo. Amen. At mamatay na yung kanyang pananampalataya. At ang kasunod doon, destroy. To steal, to kill, and to destroy. Once na manakaw na yung patotoo mo, at mamatay na yung pananampalataya mo sa Diyos, you are bound to the lake of fire. Ikaw ay papunta na sa dagat-dagatang apoy. Wala pong exempted dito, minamahal. So, serve God with fear and trembling. Maglingkod ka sa Diyos kasama ang takot at panginginig. Kasi ang paglilingkod sa Diyos na wala kang takot, hindi po yan paglilingkod. Amen? Na wala kang takot magkasala. Paano ka naging anak ng Diyos? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sabi ng Bible, I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Ang ituturo ng tunay na pastor ng Diyos, magkaroon tayo ng takot sa Diyos at humiwalay sa masasamang gawa. Everybody say, praise the Lord. Ang dami dyan, mga obispo, mga ministro, mga kaparian, mga reverend, o ano pang mga ranggon lang, mga bishop, ang mga membro na nakikinig sa kanila, walang takot gumawa ng kasalanan. Pag magnakaw ng pera, hindi po na nakukontinto sa 1,000. Million, billions. No? Million, billions. Samantala yung ibang bansa, wala silang mga kahoy, wala silang mga minerals, wala silang katulad sa atin. Ang yayaman doon. Doon pumupunta ang mga Pilipino para maghanap ng trabaho kasi maraming pera doon. Mataas ang value ng kanilang pera. Samantala dito sa Pilipinas, minamahal, ang wala doon, nandito sa atin lahat. Mayroon ding nandito sa atin. May mga oil deposits din tayo. May ginto din tayo. Amen. Kailang, yung mga nasa relihiyon, kilala nating relihiyoso, ay hindi po takot. Dito lang tayo minamahal, nagkaroon ng takot nung nandito na tayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Yung magbibinta ka lang ng isda Kung gusto mong yumaman ka agad, napakadali. Daming mga tricks dyan. Kunwari, talagang tama yung timbang. Pero mapabilisan ng kamayan, mayroon palang ididikit na magnet dito sa habang tinitimbang na, may ididikit pala na magnet. Pagdating, pabilisan lang. Kulang na ng 100 grams. Akala mo, ganun lang. Ay, isang guhit lang yan. 100 grams na po yun. 10 guhit lang yan. 1 kilo, 1,000 grams. 1 kilo. Yung 1 guhit, 100 grams. Malaking bagay na yun. Tapos nakumpra mo ng 100, binta mo ng 300. Tawaran lang 150,
tawaran ng 250, sabihin mo, 200 ang puhunan, pero 100 lang yung puhunan. Di ba? Ganun lang. Ganun na ang laro. Pero pag nasa Panginoon ka na, hindi mo na magawa. Amen. Natatakot ka ng magsinungaling. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. O bakit sila nagigera? Ano bang dahilan kung bakit nilusob ng Amerika ang Venezuela? Sabi ni Trump, our interest is their oil. Yun lang pala eh. Yung kanilang langis. Wala kaming pakialam kung diktador ang presidente dyan. Basta ang importante, magkasundo kami sa presidente dahil gusto namin yung inyong langis. Amen. Bakit gustong agawin ng China yung ating mga isla dyan sa West Philippine Sea? Ano bang mayroon dyan? Sabi nga ng ating former president, wala namang tanim doon, bato lang. Kuminsan lilitaw, kuminsan lulubog. Pag high tide, makikita mo yung isla. Pag low tide, pag low tide pala makikita. Pag high tide, di mo makikita. Pero ang hindi nakita natin, na nakikita ng mga inchik, yung deposito ng langis na mas marami pa kaysa Middle East. O, di ba? Amen? Buti pang mga Chinese, nakita nila, aliliit ng mata nila. Tayo, ang lalaki ng mata nila, bilog pa, hindi natin nakita yun. Amen? Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So, yun, nag-aaway-away dahil sa mga resources. Dahil darating ang panahon, sabi nga, famines, darating ang taggutom. Kung hindi gagawin ng China yan, na pupunta sa iba't ibang bansa para mag-open ng mga mina, mag-drill ng mga langis, paano nila mapapakain ang bilyon ng mga kababayan nila? Bilyon. Kung magutom yan, siyempre mag-alsa yan. Kukontra sa gobyerno yan. Bilyon po ang papakainin nila. Samantala sa Pilipinas, napakarami natin pagkain dito, ang papakainin ay 100 million lang. 100 million. Sa kanila, bilyon. Wala namang mga masyado resources doon. So dito sila pumupunta sa atin. Kasi marami tayong pagkain dito. Amen. Amen. Oo. Pag totally malusob na tayo naman ngayon na wala ng pagkain dahil yung pagkain natin, sila na ang kakain. So hayaan mo na yan. Sabi nga ng mahal na pastor, wala silang magagawa. Hindi nila kayang lipulin ang lusubin ng Pilipinas na dito ang mga anak ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. No? Mapilitan yung ating pong gobyerno, ang armed forces, ang mga law enforcers natin, yung mga mandirigma natin, mapilitan silang hahanap. Saan ba tayo? Saan tayo magkaroon ng proteksyon? Doon sa ibang lugar, minamahal, patuloy pa ng gera. Pero sa ating lugar, nag-declare na, wala na. Wala nang NPA, wala nang komunista, wala nang nang-aambus. Anong ginawa? Pinatay ba? May sikreto sila. Katuwang nila ang mga anak ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Instead na pagpunta nila sa kampo at girahin yung mga NPA, mga praise the Lord na pala. Baptized in the name of Jesus Christ na pala. Paano sila nakumbinse? Dahil matapang tayo at natakot sila sa atin? Hindi po, minamahal. Every time na tayo po yung nagbabayibus study sa kanilang mga lugar, nagpapadala po sila ng totoong may sakit. Nagpapadala po sila ng totoong problema sa barangay. Kung totoong magbago nga ito. Pinapabautismuhan.
Yung may sakit, pinapabotismuhan. Yung mga problema sa barangay na winawarningan na nila para patayin, pinabotismuhan, nagbago. Nagtaka sila ngayon. Nung nagkusada tayo sa Rizal, may dinala na bulag. Nandoon ang ating beloved minister, Wildy James, beloved folks. 655 yung nabaptize noon. Isang araw na krusada lang yon. Nagdala sila ng bulag. Nung nabotismuhan, sumisigaw, nakakita na ako. Nagulat kami. Nagtayuan lahat ng nasa crowd. Naglinya doon sa baptismal tub. Tumanggap lahat ng bautismo. May mga granadang bit-bit yun, minamahal. Yung mga jacket na pinapahawakan sa mga prayer warriors at sa mga adult choir, habang sila nagpabautismo, nakapa nila may mga baril, may mga magasin, may mga granada, ang bigat ng mga jacket. Oh, paano sila nagpabautismo? Dahil nakita nila ang himala ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yan po yung challenge natin. Ha? Yan po yung challenge natin. Sabi nga ng bisita natin, yung mga hindi nakapunta doon, minamahal, malaking bagay talaga yung nawala sa inyo. Yung church anniversary sa Enrile. Yan ang dahilan kung bakit nagpapataw tayo ng disciplinary action dahil katuwang kayo sa gawain. Bilang mga choir members, considered kayo na mga manggagawa ng mahal na Panginoon. Hindi lang kayo full-time. Pero dahil pinili nyo na maging mga awit, saan man ang gawain ng mahal na Panginoon, dapat kayo ay naroon. Amen. Kasi kung wala po tayong ipapataw na disciplinary action, makakahawa po yan. Yung pong mga pumunta ay sabihin, ay sa sunod, hindi na rin ako pupunta. So, ang mangyari niyan, pag mayroon po tayong mga gawain, outside kawayan, kami-kami na lang. At darating po yung palo sa inyo, sino ang masisi? Kami rin. Dahil hindi kayo pinaalalahanan. Amen? O, di ba? Dahil mahal namin kayo, bago darating yung palo, sinalo na namin yun. So, na mayroon ng tinatawag na disciplinary action yon para hindi darating ang palo sa inyo. Sapat na yon na ma-realize nyo mali pala yon. Sa dapat nandoon pala ako. Sabi, di ba? Sabi ng Matthew 6:33. Sa Matthew 6:33, sabi dito, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen. Ilocano, kindly. Huling talata na po yan. Dito po sa Mateo 6:33. Ngem birukin nyo nga umuna ti pagarian ti Diyos. Kenti kinalintig na ket isu amin digitoy abanbanag minayon danto kada kayo. Amen. But seek ye first the kingdom of God. Palagi pong binabanggit ng ating mahal na pastor yan, minamahal. Marami pong mga estudyante noon na hindi nakatapos sa kanilang pag-aaral dahil pag magkursada sa Cebu, lahat ng mga choir kasama. Yung mga nakapag-fasting. Hindi naman sinasadya ng mga choir na ayaw mag-fasting para hindi makasama. Nandyan yung dikta na malapino sa kanila. Straight yun. 10 days fasting. Mga estudyante, karamihan sa Maynila, mga finest choir, nakatapos ng fasting. Yung iba, gustong sumama, hindi na po makasama dahil limited lang po yung pinasama. Kasi wala na pong mag-awit sa Manila. Yung mga nakasama, nag-stay pa doon after ng crusade. Halos isang buwan o sobra pa sa isang buwan. Yung mga estudyante po yun. Wala pa pong online class nung panahon na yun. So yung iba, nag-drop na lang, then pa-enroll uli sa sunod na. Hindi pa sila nagsisi.
pinagpala sila ng mahal na Panginoon. Yung iba, kahit naka-absent ng isang buwan, tinanggap pa rin ng school, matataas pa rin ang kanilang mga grades. Dahil inuna nila ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Mga kapatiran, pag panahon ng gawain, nagsasarado ng kanilang mga negosyo. Inuna ang gawain ng mahal na Panginoon. Hindi po sila na bankrupt. Pag uwi nila sa bahay, ang dami na po mga customer nag-antay para pagbukas ng kanilang tindahan, bibili. Kasi alam naman nila na hindi overpriced yung kanilang produkto, yung kanilang mga tinda. So, saan sila bibili? Pupunta sila sa ibang mga tindahan, overpriced yun. Dito na lang tayo, sarado eh. Antayin na lang natin matapos ang gawain nila dyan. O pag uwi, bawi pa rin. Sa kanila pa rin yung mga customer. Amen. Dahil inuna nila ang mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatiran natin sa abroad, ayaw padaluhin ng kanilang mga amo. Nagpumilit at dumalo. Willing na mag-sign ng, kumbaga, lalabas na lang sa trabaho. Kung ayaw niyo ako padaluhin, di sign na lang ako, labas ako sa trabaho. Instead na tanggalin sa trabaho, pagbalik, na-promote patuloy. Amen. Kasi nakita nilang faithfulness. Yung pagiging tapat mo sa Diyos, magre-reflect yan sa trabaho mo. Everybody say, praise the Lord. Ha? Totoo yan, minamahal. Ang pagiging tapat mo sa mahal na Panginoon, magre-reflect yan sa trabaho mo. Marami pong kumukuha ng driver's license. Mayroon po tayong kapatiran. Pag paandar pa lang, bababa na yung, sa atin dito, hindi walang ganun eh. Pwede mong bayaran yun. Yung driving school. O pwede mong bayaran 2,000 yun, hindi ka na mag-driving school. Sa kanila, hindi. Talagang mayroong official, tatabi. Pag takbo mo ng ganun, pag hindi niya gustuhan yung takbo mo, bababa na yan. Hindi niya sainan yung paper mo. Magpa-enroll ka uli, magbayad ka uli. 1,000 dirhams. 16,000 yun. Times piso, 16 pesos. So, paulit-ulit yun, paulit-ulit. Tapos nagpa-back up prayer, kuya. Back up prayer, bakit? Papunta na naman ako sa yung driver's license ko, palit-palit yun. Hindi pa sinasainan ng enroll ulo ko uli, ang gasto, laki ng gasto. Manalangin ka kasi. So, sabi nung opisyal, let's go. Taasan ng kamay. What are you doing? Pray for our safety. Give me your paper. Sinainan ka agad. Hindi na sila tumakbo. Give me your paper. Sinainan. Kasi pagiging driver, ang kailangan safety. Amen. Amen. Yung pag-pray niya, yun ay nangangahulugan na siya ay driver na maingat. Amen. Kahit ang galing-galing mo pa mag-drive, kahit paikot-ikutin mo pa ang sasakyan mo, hindi ka pipirmahan doon. Mag-exhibition ka, isa-isang kamay, ganyan, bababa yung, opisyal. Pag makita ka nag-isang-isang kamay ka, bababa na, hindi sainan yung papel mo. Ibig sabihin, hambog ka. No? Talagang reckless driver ka. O hindi ka sumusunod sa, nakalagay doon, 60 km per hour, tapos hindi ka susunod doon, bababa yun. Ganon. So halos wala masyadong banggaan doon dahil stricto sila. Amen. Dito sa atin, kahit bulag, may driver's license eh. Paano kayo nakapasar yung bulag yun? Isa lang ang mata, tapos, bawal yun eh. Amen. Yung isa lang mata nakakita, tapos may driver's license ka, bawal yun. Everybody say, praise the Lord. Lalo na kung duling. Kasi mayroon silang pinapabasa eh. May pinabasa sila. So, pera kasi dito nakikita, hindi naman yung pinapabasa. Pag may pera ka, makalusot ka. No? So, hindi pa talaga faithful.
Salamat sa Malapinon, dito sa gawain ito, tinuturuan tayo maging faithful. Amen? Bakit? Narinig natin, ang hindi pagtatapat sa pagbibigay ay pagnanakaw sa Diyos. Pero wala po tayong sobre. Wala po tayong pinipirmahan na ito po ang totoong tayo sa nupiring ko. Wala. Basta maghulog ka lang dyan. Pag nagsinungaling ka, bahala ka na sa Diyos. Managot. Basta tinuro sa iyo ang katapatan. Everybody say, praise the Lord. Katapatan sa lahat na bagay. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Minamahal. Hallelujah. So, hindi na po tayo kailangang magtampo pa. No? Ang gagawin na lang natin, manikluhod. Lord, salamat sa paalaala. Salamat, mahal na Pinoon, na sa umpisa ng bagong taon, tinuwid mo ako. Sa umpisa ng bagong taon, nirebuke mo ako. Sa umpisa ng bagong taon, tinuruan mo ako na maging tapat. Para sa patuloy kong paglilingkod sa iyo sa buong taon at sumunod pang mga taon hanggang sa iyong pagbabalik, handa na ako na sasalubong sa iyo. Itaas ang ating mga kamay. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! If you want the sacrifice, I will obey. But my life is all I have, and I will leave it Hallelujah! dedicated to the honor of your name. Humbly will I bow down as your servant. Gladly will I wait for your commands. Hallelujah! I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. You have placed your holy word within me. Let me go through this evening in my heart. Nasa ating kalagitnaan ng presensya natin, mahal na Pinoon. Isigaw po natin ang hallelujah, praise the Lord. Shout hallelujah, praise the Lord. Hallelujah! Years ago, for me to take my part. And I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, oh Lord, here I am. Narito ko, Lord of Jesus, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. narito ko, o aking ginagawa mo. Narito ko, hanggang matapos ang kapalit
Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And I long to do your will. Here I am. I follow your command. Here I am. I feel my soul is moving. Here I am. Oh Lord, here I am. Here I am, Lord. Here I am. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ilagay po yung ating mga kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung wala po kayong naramdamang sakit, itaas po ang inyong mga kamay, ano po yung mga kahilingan, at isama po natin sa panalangin, minamahal, ang ating pong church anniversary. Kasama na po ang krusada na tayo po ay mabigyan ng magandang date, minamahal, yung pizza, na tayo po yung makapaghanda pa sa ating po mga pag-aayuno. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, minsan pa malapino, humingi po kami ng kapatawaran. Samang kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga aming naisip na gawa na banggit namin mga labi na hindi kaya-aya sa iyong panarapan, patawari mo anak mahal na Pinoon. Sa pangunat na langin ng aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Ruel de Salmeda, 10 panalangin ng kanyang buong pamilya, sama-sama namin sinasaway. Anumang gawa ng kaaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, hindi mo sabing carbon sickness and disease, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. At dalangin din po namin mahal na Pinoon, hallelujah, ang nalapit na church anniversary dito sa Kawayan, magligtas ka ng maraming kaluluwa. Mahal ka mag-provide ng lahat ng pangailangan financial in the might of Jesus, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Itaas po natin ang ating dalawang kamay at tumalon po tayo na 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw ang makapangyarihang salita, ang hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ating po nga beloved brother Danilo Bautista para po sa ating speech.